Luyuan, ngayon. Bilhin mo itong sirang soy meal sa dobleng presyo. O hindi makakadaan ang truck ng pakain. Umili ka. Sayod. Ang presyo sa merkado ay 2,600. Ibinebenta mo ng 5,200. Hindi ka ba natatakot sa karma sa kinikita mong yan? Ang 2,000 mong itim na baboy. Malapit ng ibenta sa mataas na presyo. Ang dami mong kinikita. Magbigay ka naman para makatulong sa Sion Village. Hindi ba dapat lang? Nga, ang dami niyang kinikita. Ano naman kung gumastos siya para bilhin ang sirang soy meal namin? Nang magbigay ako ng 500,000 para ayusin ang riles sa bundok. Bakit hindi mo sinabing dapat lang? Sino ang araw-araw na dumadaan sa 3 kilometrong kalsadang yan? Hindi ka naman namin pinilit magbayad, di ba? E paano ang transformer? Ang water tower? Sino ang pumilit sa'yo na ipatayo yan? Huwag mong balikan ang nakaraan. Ang bundok ay para sa lahat. Kung yumaman ka rito, dapat maghati-hati tayo. Tatang, haharangin ba natin ang truck? Huwag ninyong harangin. Atras ako. Anong sabi mo? Sabi ko sa loob ng bukas. Lahat ng 2,000 baboy ay ibebenta. Ibinabalik ko sa inyo ang kulungan. Ako, si Luyuan. Hinding-hindi na babalik sa Xion Village kahit isang hakbang. Kuya Yuan, hindi ka pwedeng umatras. Malapit na silang ibenta. Tinaasan nila ang presyo ng pakain. Bawasan na lang natin sa kita natin para sa kanila. Hindi ba pwede? Hindi. Hindi. Ibebenta na lang ng ganoon kababa. Ang 3 milyong puhunan mo na inilagay mo sa loob ng kalahating taon. Ni anino'y di mo makikita. Kung ganoon, itapon na lang. Magsimula ulit. Kuya Yuan, ang temperature control pen at fermentation wall. Iyan ang buhay ng ating sakahan. Nangako ka na ang pinakamalaking basihan ng baboy sa paligid ay itatayo sa ating sakahan. Kung hindi nagawa, huwag sisihin ang tadhana. Ang taong kinagat ng sakim. Walang karapatang magreklamo. Hindi kanila ang teknolohiya. Hindi nila ito mapapanatili. Kung iwan ko sa kanila ang pinaghirapan kong ito. Sa huli, kahit balahibo ng baboy, hindi nila mapapalaki. Mangwang, magpadala ng sasakyan sa Xion Village. Kunin lahat ng baboy. Kung hindi pa sapat ang araw, gawing Vitamate. Bilhin sa 7.5 yuan. Dali. Luyuan, nababaliw ka na ba? Sa isang igla, malulugi ka ng mahigit 2,000,000 yuan. Director's How, ito ang tinatawag na cut loss. Kukunin ko na ang mga baboy. Sige, may tapang ka. Kunin mo ang mga baboy mo. Pero iwanan mo ang mga kulungan at kagamitan. Nakasulat sa kontrata, itim sa puti. Ang mga nakapirming pasilidad ay pag-ari ng kolektibo. Bukas, bibili ako ng mga biik at ilalagay doon. Kikita agad. Nakasulat sa kontrata na bawal dalhin. Pero hindi nakasulat na bawal sirain. Anong ginagawa mo? Bakit mo sinisira ang motherboard? Ari-arian ko to. Gusto kong marinig ang tunog. Ang core technology, dadalhin ko. Ang matitira, isang tumpok lang ng bakal. Tingnan natin kung paano kayayaman. Baliw ka. Ipapapulis kita. Sige, ipapulis mo. Sabihin mo na rin. Ang tungkol sa aflatoxin sa mga itim na baboy. Unang araw ng pagkalugi, kumakain ka lang ng 1 yuan na pansit. Kuya Yuan, 50,000 na lang ang natira sa card mo. Sapat na ang 50,000. Sapat na yan para makapagsimula ulit ako sa SANGNG Village. Mas mahirap ang SNGNG Village kaysa sa Xion Village. Walang kuryente sa ganoong lugar. Pagkatapos mo maloko ng ganoon, ipupusta mo pa rin ang lahat ng meron ka. Sa isang liblib na lugar. Hindi nakakatakot ang kahirapan. Ang kasakiman ang nakakatakot. Hindi ako natalo ng presyo ng baboy noon. Natalo ako ng pag-ugali ng tao. Boss Lu. Ako si Li Tiezu, ang matandang pinuno ng SNGNG Village. Nabalitaan ng buong nayon ang nangyari sa'yo. Nabalitaan nyo na, pero lumapit pa rin kayo sa akin? Mangungutang? Wala na akong pera. Para magbigay ng lupa, 2,000 mo ng batong bundo, walang upa kahit isang kusing. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Walang tubig, walang kuryente? Buong nayon, bata't matanda, kargahin sa balikat para sa'yo. Hilahin gamit ang kamay. Tutulungan ka pa naming maglatag ng ladrilyo. Nasuklam na ako sa Xion Village minsan. Ang mga matatamis mong salita ngayon. Hindi ko kakainin. Ginagarantiya ko sa'yo ang 100 at 40 pirma ng SNGNG Village. At ang aking sariling buhay, si Li Tiezu. Ako ang mananago. Kung may isang tao sa SNGNG Village na maghangad sa iyong mga baboy o haharang sa iyong sasakyan, ako mismo ang magtataboy sa kanya palabas na ngayon. Talaga bang kayang ipagkatiwala ng mga tao sa nayon mo ang kanilang buhay sa akin? Boss Lu, ang kalsada at transformer sa Xion Village. Paano sila nagkaroon? Hindi kami bulag. Binigyan mo sila ng gintong itlog, pero pinatay kanila. Kami sa SNGNG Village. Hindi kami gumagawa ng masasamang bagay. Subukan mo at malalaman mo. May mga kondisyon ako. Sabihin mo, ang kontrata ay dapat selyado. Walang malabong account. Lahat ay batay sa shares at upa. Nakasulat sa papel. Kahit na ang aking itim na baboy ay ibenta sa 50 pesos kada kilo o 100 pesos, sino mang magtangkang humingi ng dagdag na pera sa gitna, ang buong nayon ay mananagot at babayaran ako hanggang sa malugi ako. Pipirmahan ko ng selyo. Ilalagay ko na bukas. Dalhin. Tawagan mo ang supplier. Kuya Yuan, seryoso ka ba talaga? Dalhin ang mga kagamitan. Ngayon, mag-alaga tayo ng baboy sa batong bundok.
Kompletong zero-emission fermentation bed. Walang damo man lang na tumutubo sa bundok na yan. Mas malala ang kondisyon ng 10 bises kaysa sa Sion Village. Sigurado ka bang gagana yan? Malaki ang pagkakaiba ng temperatura, mas matigas ang karne. Ang batong bundok ay naghihiwalay sa mga pinagmulan ng impeksyon. Natural na pader laban sa sakit. Mas maganda ang kondisyon dito ng 30% kaysa sa Sion Village. Tumayo ako doon ng 10 minuto. At naintindihan ko na ang lahat. Magaling bata. 7 taon na akong nagtatrabaho sa pag-aalaga ng hayop. Ang sistema sa QNGSAN Village. Ikaw ang nag-asikaso niyan. Kung sinabi mong gagana, gagana. Pero sasabihin ko sa'yo, ito na ang huling beses. Kung maloko ka pa ng mga taga-probinsya na yan, igagapos kita at ibabalik sa syudad para magtrabaho. Wala nang pangalawang pagkakataon. Ngayon, ang teknolohiyang ito ang ating kayamanan. Sa Sion Village, tinanggap ko ang pagkatalo. Ngayon, kung sino man ang maglakas loob na galawin ang aking kabuhayan, lalabanan ko siya hanggang sa huli. Bakit mo dinadala ang mga siyang motor na yan? Ang mga motor na yan ay kasama natin. Mula sa unang kulungan hanggang sa Sion Village. Ngayon, inilabas na naman. Hanggat may makina, may pag-asa. Kaya ang imported na main control board na yon, mas gugustuhin mong basagin yan, kaysa iwanan kay Zhao Yaud. Kahit iwanan mo sa walang utang na loob na yan, hindi rin siya magtatagumpay. Sa lugar na nilamon ng kasakiman, hindi lalago ang magandang ani. Hindi lalago ang magandang ani. Kumusta ang pautang? Ang town's rural commercial bank, ako na ang nag-asikaso. Ang cash flow mo sa Sion Village ay sapat, at ang kredibilidad mo ay nandoon pa rin. Sabi nila, kaya nilang aprubahan ka ng hanggang 600,000. Pero kailangan ng collateral. Lee Tizu, ang Forest Land Use Right Certificate ng likod bundok ng SANGNG Village ninyo. At ang Homestead Certificate, isang lamo sa akin. Isasangla mo ang lahat ng ari-arian ng buong nayon sa bangko. Ako, handa akong gawin yan. Ikaw, handa ka bang isangla? Sinabi ko na, ipinagkatiwala na ng buong nayon ang kanilang buhay sa iyo. Ano pa ang silbi ng mga sertipiko? Ang Forest Land Use Right Certificate. At ang 31 Red Books ng Homestead Certificate, lahat ay narito. Lee Tizu, pag-isipan mong mabuti. Kapag napirmahan na ito, kung sakaling may mainggit at magkagulo sa gitna, lahat ng 31 pamilyang ito ay mapipilitang matulog sa kalsada. Mas mabuti pang matulog sa kalsada, kaysa mabulok sa kahirapan na ito, tulad ng mga ninuno namin. Boss Lu, basahin mo ang mga tuntunin. Kami ang makikinig. Una, ako ang may ganap na kontrol sa pagmamay-ari, at babayaran ko lang ang upa sa lupa. Sa pagbabahagi ng kita, sa katapusan ng taon lang kayo kukuha ng pera. Sino mang maglakas loob na humingi ng pakain o lumabag sa kontrata, lahat ng puhunan ay kukunin. Wala kayong kikitain. Ang alawa, Ang Eking Fermentation Technology at Temperature Control Secrets. Ay ako lang at ang mga tao ko ang may hawak. Ang mga taga-baryo ay may basic salary para sa mabibigat na trabaho. Sino mang maglakas loob na magpakita ng kahit isang sulyap sa labas, ang buong pabrika at buong baryo ay mananagot. Lahat ng titulo ng lupa ay mapupunta sa akin. Naintindihan? Lahat kayo, ilagay ang inyong fingerprint. Luyuan, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ko. Kung saan ka tumuro, doon susunod ang SANGNG Village. Kuya Yuan, naaprubahan na ang pautang. Sapat ang collateral, 600,000, dagdag pa ang iyong 50,000 na puhunan. Sapat na para masimulan ang unang yugto ng proyekto. Ano ang sabi ng Piglet Breeding Farm? May problema. Si Zhao Yaud ng Sion Village ay nagkakalat ng balita, na pinalayas ka raw niya, bangkarote ka na raw, may utang ka raw sa loan shark. Ang breeding farm ay takot sa masamang utang, kaya ayaw magbigay ng anumang credit term. Ano ang kanilang hinihingi? Buong bayad kagad. Kapag may bayad, saka lang ipadadala ang mga baboy. 2,000 purong lahi ng itim na baboy. Minimum na 400 at 60,000. Hindi pwedeng ibalik o palitan. Bayaran sila. Kuya Yuan, sa 600 at 50,000, 400 at 60,000 na agad ang nagastos. Ang natitirang 100 at 70,000 ay pambili ng fermentation bed, pambili ng starter culture, pambili ng dusnet, at pambili ng core bacterial solution. Wala nang matitira kahit 5. Sa unang 3 buwan, ang gabi, hindi pa gaanong kumakain ng concentrate. Basta't ang fermentation bed ko ay may tayo agad. Ang probiotics ay magde-decompose ng dumi at bedding. Makakagawa ito ng maraming crude protein. Makakatipid tayo ng mahigit 30% sa pagkain. Kapag nalampasan natin ang 3 buwan, madali na kapag malaki na ang mga baboy. Naglalakad ka sa alambre, Kuya Yuan. Kapag naantala ang fermentation bed kahit isang araw, ang mga mamahaling biik na ito ay magkukulang sa nutrisyon. At masisira lahat. Si Zhao Yude ay naghihintay lang na mapahiya tayo. Bumili siya ng 1,000 murang puting baboy. Inokupa niya ang bakanteng kulungan sa Sion Village na iniwan mo. Puting baboy kasama ang mga sirang bakal na iyon. Wala siyang makukuha kundi isang kulungan ng sakit. Wala siyang mapapala. Paki-follow up ang sasakyan at ipaalam sa breeding farm. Bukas ng 1:00 AM. Diretso sa likod ng bundok ng SANGENG Village. Kuya Yuan, nailatag na ang starter culture. Naihalo na rin ang bacterial solution ayon sa ratio. Kapag nabasa na ito ng tubig,
at umabot sa 60% ang humidity, ma-activate na agad ang fermentation bed. Buksan ang water pump. Buksan ang water pump. Dalin, anong tinutunganga mo? Kuya Yuan, walang lumalabas na tubig sa water pump. Boss Lu, walang lumalabas na tubig. Sa likod ng bundok na to, naghukay kami ng 30 metro pababa. Puro solidong granite ang lahat. Walang tubig, ni isang pata. Binigyang diin ko na. Ang pusong teknolohiya ko ay zero emission. Kung walang sapat na tubig para i-activate ang core bacterial solution, ang fermentation bed ay magiging tumpok lang ng patay na sawdust. Kapag pumasok ang dumi ng baboy, sa loob ng 2 araw, magiging ammonia gas ang buong kulungan ng baboy. Nakakalason na gas. Paano kung ang mga taga-baryo ang mag-igib ng tubig? Lahat ng matatanda at bata sa buong baryo, gamit ang balansehan. Para sa paunang pag-activate ng fermentation bed para sa 2,000 baboy, kailangan ng eksaktong 40 toneladang tubig sa isang beses. Bago pa mapuno ang tubig, ang nauna ay sumingaw na. Kuya Yuan, hindi na pwedeng manatili ang mga baboy sa truck kapag lumampas sa 35 degrees Celsius ang temperatura. Sa loob ng kalahating oras, magkakaroon ng malawakang stress at mamamatay. Ito ay 460,000 yuan na pera. Hindi sila pwedeng ilagay sa walang laman na kulungan. Kung walang fermentation bed na magpapababa ng init, ang buong lupa ay matitigas na bato na sobrang init. Ang mga mamahaling itim na baboy na ito, kapag inilagay sa lupa, magkakaroon ng sakit sa paa. Nasaan ang pinakamalapit na pinagmumula ng tubig? 3 kilometro ang layo. May tubig sa YRN Gully, sa ilog. 3 kilometro? Kahit ang pinakamalaking water pump, at imposible ring makaabot ng ganito kalayo ang tubig. Oy, Boss Lu. Lumipat ka lang ng pwesto. Ni isang balon, di mo man lang mahukay. Maglulutong baboy na yang mga baboy mo. Kung gusto mo, ako na ang mag-asikaso. Bibilhin ko ng 5 pesos bawat kilo. Lahat ng mamamatay na baboy. Ipapakain ko sa aso pabalik sa Siun. Zhao Yude, anong pinagsasabi mo? Huwag mo siyang pansinin. Kailangan ng tuloy-tuloy na pressure ng tubig. Gayon din o wala ng tubig. Tapos na ang laban. Kuya Yuan, wala na tayong urungan. Hindi pwedeng mag-back out sa breeding farm. Pinamamadali rin tayo ng boss ng truck. Ibaba na raw ang mga baboy. Kahit mababa ang survival rate. Pwede bang ibaba na lang? Hindi pwedeng ibaba. Anong gagawin natin? Maghihintay na lang ng himala. Boss Lu, basta dumating ang tubig. Sigurado ka bang mabubuhay mo ulit ang fermentation bed? Tama ba? Basta may tubig. Mabubuhay ang lupang to. Sage. Mga taga-Shinpeng, bumalik kayo at kunin ang mga gamit. Buong baryo, dalhin ang mga pala. Tanggalin ang mga reserbang tubo. Director Lee, ano ang balak mong gawin? Ang pagbuhat ng tubig gamit ang pingga. Hindi may liligtas ang fermentation bed. Kakakwenta ko lang. At sinong nagsabing pingga ang gagamitin? Wala pang 0 minuto. Kumulo ang daan sa SNGNG Village. Mga lalaki, babae, at mga bata. Mahigit 100 katao. Walang ingay ng boses. Tanging tunog ng mga yapa. At kalansing ng metal. Mahigit 10 tao. Ang nagbubuhat ng makapal at itim na tubo ng tubig pang industriya. Inilabas mula sa bodega ng komite ng barangay. Isa-isa silang nagdudugtong. Ito ay naiwan mula sa paggawa ng irigasyon noon. Mga semi-scrap. Hindi sapat ang haba ng tubo. Hindi abot sa 3 kilometro ang layo. Kung hindi sapat ang haba, gamitin ang steel pipe. Lahat ng lumang scaffolding ng pabrika ng dami sa baryo. Kalasin at dalhin dito. Ang 3 kilometrong ilog sa gubat. May 30 metrong taas. Hindi kayang umakyat ng water pump. Kahit nakakonekta ang tubo, hindi sapat ang presyo ng tubig. Ito ay basic physics. Wala akong pakialam sa physics. Boss Lu, naniniwala ka sa teknolohiya, ako naman sa kapalaran. Kahit isang patak ng tubig, ipipilit kong dalhin sa'yo. Mga kababayan, bumaba sa kanal. Kuya Yuan, ang mga baboy sa pinakababang palapag ay nagsisimula ng bumula ang bibi. Kung hindi pa ibababa, kalahati sa kanila ang mamamatay. Ano kung Huwag ibaba. Hindi pa lubusang basa ang fermentation bed. Kapag inilagay, patay sila. balutin ng mahigpi ang mga dugtungan ng plastic sheet? Itap ng mahigpi. Buksan ang water pump sa maximum. Kahit hindi kaya, pilitin. Hindi na umaakya. Masyadong mataas ang draw. Lahat ng taga-Shinpeng Village na may hininga pa, umakya. Buhatin ninyo yan para sa akin. Patagin ang artipisyal na dalistis na ito. I-compress ang hangin. Sage, buhos.
Tubig. Tubig na. Hindi sapat ang pressure ng tubig. Buhusan ang buong lugar. Dalin, kunin mo ang core bacterial solution container. Ibuhos sa tangke ng tubig. Kuya Yuan, ito na ang hinihintay mo. 40% humidity, hindi sapat. 50% humidity. 50% humidity. 60% humidity, sagya na. Bitawan at kakalat. Standard na kondisyon. I-unload ang mga baboy at ilagay sa kulungan. Buhay na. Matagumpay na nagsimula ang fermentation bed. Sa loob ng 2 araw kapag nailagay ang unang batch ng dumi, mabubuo na ang crude protein. Boss Lou. Dinala na namin ang tubig para sa iyo sa SNG&G Village. Mga baboy. Dapat kayong mabuhay. Dalin, pumunta ka sa bayan at bumili ng 0 kahon na mineral water. 2 kargang pakwan. 2 truck ng pakwan. Kuya Yuan, ang patakaran ay patakaran. Ang pabor ay pabor. Ngayon, ang SNG&G Village ay nagbayad ng interes ayon sa kontrata. Ang perang ito, bibilhin ko bilang personal kong pabor. Director Zhao, ang baho naman dito. Sirang-sira na lahat ng exhaust fan. Hindi makalabas ang amoy. At ang mga puting biik na ito, masyadong mura. Marami na ang nagtatay. Kung nagtatay, bigyan ng antibiotics. Gumastos para sa gamot ng hayop. Hindi ako naniniwala na sa putikan na lugar na to, makakapag-alaga si Luyuan ng gintong baboy. Ang taba na to, hindi pwedeng mabulo. Pero dati, noong si Boss Lupa ang namamahala, hindi kailanman ginagamot ang mga baboy na yan. Kalokohan. Kung walang gamot, paano lalaki ng ganoon kabilis ang baboy? Niloloko lang niya ang mga tagalabas. Bilhin mo lahat ng murang gamot ng hayop sa bayan at dalhin mo rito. Ipakain mo sa kanila. Gusto kong patabain sila sa loob ng 1 buwan. Bago pa malugi si Luyuan sa batong bundok na yan. Ibebenta ko to sa magandang presyo. Kuya Yuan, mahigit 4 na buwan na. Lahat ng baboy ay umabot na sa target na timbang. Karaniwang timbang na 180 libra. Makintabang balahibo. Walang ni isa ang nagkasakit. Nakwenta mo ba ang feed conversion rate? Nakwenta na. Ang crude protein na ibinigay ng fermentation bed. Malaki ang naitulong nito. Ang gastos natin sa piniling pakain nitong 4 na buwan. Nakatipid tayo ng 30% kumpara noong nasa siyon pa tayo. Ibig sabihin, daan-daang libo ang nadagdag sa netong kita. Boss Lou. Ito po ang karne na sinubukan naming lutuin kagabi sa malaking kalan ng baryo. Tingnan niyo po ang laman. Napakataas ng porsyento ng payat na karn. Galing sa mga itim na baboy na malayang tumakbo. Hindi na kailangan subukan. Ayon sa kontrata, ang unang batch na 500 ulo ay ipapadala bukas sa mga nangungunang supermarket sa probinsya. Hindi na kailangan ng pagsubo. Sa bayan muna, o kaya sa palengke ng syudad, hanapin muna ang bentahan. Hindi kayang ibigay ng palengke ang halaga nito. Ito ay dekalidad. Pahanda ng disinfection cage. Director Zhao, may malaking problema. Bakit ka sumisigaw? Ilang ulo pa ang namatay? Lahat sila patay na. Ang buong kulungan kagabi, lahat sila nakatihaya na. Ang natitirang daan-daang ulo ay nagtatae na at nangangayayat. Hindi na sila makatayo. Nasaan ang gamo? Hindi ba pinapakain ko sa inyo? Walang silbi. Napakabaho ng amoy sa kulungan. Pagkalason sa ammonia, dagdag pa ang sakit na dala ng depektibong biik. Cross-infection. Kahit anong dami ng antibiotic, walang epekto. Kung magpapatuloy ito, sa loob ng 3 araw, lahat sila mamamatay. Kumusta na raw ang sa batong bundok ni Luyuan? Nakakapagtaka. Wala silang tubig at kuryente, pero nakaya nilang ikabit. Libu-libong itim na baboy, ang sigla-sigla. At narinig ko, maglalabas na sila ng unang batch bukas. Pati raw ang malaking boss mula sa syudad, pupunta para makipag-usap sa kooperasyon. Impossible. Kung wala, yung temperature-controlled pen, paano nila napalaki yan? Director Zhao, anong gagawin natin? Ang mga tao sa baryo, pinuhunan ang lahat. Kung mamatay lahat ng baboy, gigibain nila ang bahay mo. Hindi natin siya pwedeng hayaang magbenta. Kung ibenta niya, yan sa napakamahal na presyo. At ang sa akin ay puro patay na baboy. Paano ako makakaharap sa baryo? Ang channel ng syudad, makokontrol ba natin yan? Hindi ko makokontrol ang syudad, pero makokontrol ko ang lugar na to. Tawagin mo si Liu Laizi. Pumunta kayo sa Environmental Protection Office at Quarantine Station sa bayan, at mag-report ng may pangalan. Anong i-report? I-report nyo ang pig farm ni Luyuan sa SNG&G Village.
Sabihin nyo na hindi sila gumagamit ng tamang kagamitan at nagkapalaki sila sa labas. Ang maruming tubig ay dumadaloy mula sa batong bundok, direktang kumapasok sa underground water. Sabihin nyo rin na ang kanilang malalaking itim na baboy ay mabilis lumaki dahil sa pagkapakain ng maraming ipinagbabawal na growth hormones. May nakita ba? Kailangan din siyang ipasara ng ilang araw habang hinihintay ang resulta. Hahaha, itong 4 o 5 buwan. Ito ang pinakamahirap na panahon para sa kanyang pundo. Kapag umaksyon na ang departamento ng inspeksyon, wala siyang baboy na maibebenta. Kailangan pa niyang pakainin ng mamahaling pakain araw-araw. Mga malalaking negosyante sa syudad, sa ganitong sitwasyon, Sino ang maglalakas loob na bumili ng kanyang produkto? Ang galing. Patayin natin siya sa paghihintay. Bilisan mo. Bukas ng umaga, gusto ko ang sasakyan ng inspeksyon ng bayan. Naharangan ang pasukan ng SNGNG Village. Kuya Yuan, kanina may hindi pamilyar na mukha, na gumagala sa paanan ng ating likod bundo. Inaalis siya ni Ermazi sa pasukan ng baryo. Mukhang taga Siun Village. Nakita mo ba ng malinaw? Opo. May hawak pa siyang cellphone. Kinukuhanan ng litrato ang putik sa paanan ng bundok. Kinuhanan niya ng ilang litrato. Hindi na mapakali, says How Yude. Ano ang magagawa niya? Hindi kaya magdadala siya ng tao para agawin ang mga baboy. Wala siyang lakas ng loob para doon. Pero sigurado akong ayaw niyang maging komportable ako. Sa paggawa ng pera. AMEA. Halos patay na ang mga bulok niyang baboy. Ang susunod niyang hakbang ay dadaan sa proseso. Para guluhin ako. Proseso. Anong proseso, Darlene? Pumunta ka agad sa komite ng baryo. Ano po? Hanapin si Secretary Lai. Palitan ang oras ng pagkakarga bukas ng umaga. Hindi na po ba ikakarga? Kuya Yuan, pero nakatakda na po ang paghahatid bukas sa mga channel. Tawagan mo si Mang Wang, ang kakilala natin sa City Quarantine Bureau. Tawagan mo siya. Sabihin mo huwag na siyang pumunta bukas para sa re-inspection at pagtatatak. Kung walang re-inspection, hindi tayo makakalabas ng baryo. Tama, hindi tayo lalabas ng baryo. Hindi lang hindi tayo lalabas, kundi ibubukas pa natin ang malaking gate. May hinihintay akong sasakyan. Sino ang may pananagutan dito? Si Luyuan. Ako po. Nakakatanggap kami ng ulat mula sa isang nagpakilala na ang inyong farm ay sangkot sa malaking paglabag sa polusyon. Una, direktang kagatapon ng maruming tubig na nagkaparumi sa underground water source. Pangalawa, illegal na paggamit ng mga stimulant na gamot sa mga baboy. Ngayon, kailangan naming ganap na isara at isil ang inyong lugar para sa sample testing. Kailangan itigil ang lahat ng transaksyon sa farm hanggang lumabas ang resulta ng laboratorio. Bakit nyo isasara? Malapit na kaming mag-harvest. Kung isasara nyo kami, Officers Hang, may nagpakilala po sa ulat, tama? Ama, kailangan itong imbestigahan. Makikipagtulungan po ako. Pero kung ang resulta ng inspeksyon ay pasok sa pamantayan, ano ang masasabi mo? Ito ang aking talaan na microelement sa fermentation bed, araw-araw sa loob ng 4 na buwan, at ang self-inspection report ng kalidad ng tubig. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. May sarili kaming kagamitan sa pagtest. Ang self-inspection report mo ay walang saysay. Simulan na ang pagkuha ng sample at blood test. Sige. Mas detalyado, mas mabuti. Mas maganda kung pati lupa ay huhukayin ninyo ng malalim. Boss Lu, hahayaan ba natin silang baliktarin ang lahat? Hayaan mo silang baliktarin. Mas baliktarin nila. Mas matibay ang ating reputasyon. Bantayan ninyo ang lahat. Walang sinuman ang pwedeng gumalaw. Kumusta, Officer Zhang? Ilang beses lumampas sa limitasyon ang antibiotics? Lumampas ba ang heavy metals? Sabi ko na nga ba, imposibleng hindi gumamit ng gamot sa batong bundok na ito. Ano ang ginagamit mo sa bedding material na ito? Ang formula. Biological yeast at complex head road bacteria. Dagdag pa ang kaunting espesyal na enzyme. Ano? Walang ammonia. Walang ni isang patak na maruming tubig na tumagas. Kahit ang sample ng tubig sa ilalim ng lupa. Mas kaunti pa ang colony count kaysa sa gripo ng bayan. Mas kaunti pa. Ang mas nakakagulat ta. Ang 48 na uri ng antibiotic residue sa dugo ng baboy ay puro zero. Narinig mo ba? Ang aming mga baboy ay malinis na malinis, parang mga baboy ng Diyos. Impossible. Talagang impossible. Sa ganoong kadaming alaga, walang ni isa man lang nagasaki. Siguradong gumamit siya ng sikretong gamot na hindi matutukoy.
Ang rapid test kit ay hindi laruan. 8 taon na akong nag-inspeksyon. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kataas ang kalinisan. Ang itim na baboy na inaalagaan sa bundok. Ang kalidad ng karn ay halos kasing ganda na ng mga espesyal na ligaw na baboy. Officers Hang. Ngayong malinaw na ang lahat. Pwede na bang alisin ang cell? Pwedeng alisin ang seal. Pero kailangan mo pa ring mag-ingat sa pag-iwas sa sakit. Hindi nagmamadali. May kailangan akong gawin. Anong ginagawa mo? Hindi matukoy ng Bureau of Quarantine. Swerte mo lang. Formal na pagrereklamo. Officers Hang. Nandito na rin lang kayo. Dumaan na rin kayo sa Xiun Village. Nagsisinungaling ka. Anong kinalaman ko diyan? Ito ang sulat ng reklamo ngayong umaga. Mula sa mga residente ng Xiun Village na may pirma ng kanilang gahin lalaki. Ang lumang lugar ng pag-aalaga ng baboy sa Xiun Village. 2 kilometrong kulungan ng baboy. Ulat #1, malawakang pagkalat ng hog cholera. Hindi inulat sa Bureau of Quarantine. Sinubukang itago ng palihim. Ulat #2, para mapabilis ang pagtaba ng mga may sakit na baboy. Sobrang dami ng ipinagbabawal na antibiotics ang itinurok. At mababang kalidad na hormone drugs. Ang maruming tubig ay hindi ginagamot. Direktang dumadaloy sa pinagmumulan ng inuming tubig ng Xiun Village. Ulat #3, may nagbabalak bukas ng gabi. Naibenta ang daan-daang baboy na malapit ng mamatay. Sa murang halaga sa isang pribadong meat processing plant. At ipasok sa merkado. Lu Yuan, sinisiyaan mo ako. Naghihiganti ka. Naghihiganti ba ako? Malalaman natin yan kapag kumuha tayo ng sample ng dugo. Directors How. Namamatay ang gababoy mo ng sunod-sunod. Talaga bang akala mo maitatago mo yan? Pumunta kayo sa Xiun Village. Tapos na, lahat tapos na. Kapag nagkaroon ng risk control analysis, lahat ng daan-daang may sakit na baboy ay kailangang ikulong at patayin. Hindi mo na mababawi kahit 1 sentimo ng puhunan mo. Directors How. Hindi pa kita napapasalamatan. Sa totoo lang, ang report ng pagsusuri ng unang batch ng purong kaneko ay kailangan pang gumastos na malaki at maghintay ng ilang buwan sa probinsya para makuha, para lang maaprubahan. Sa pagsumbong mo, ang Bureau of Animal Industry ng bayan ay direktang pumunta sa amin na may opisyal na makina at naglabas ng mabilis na sertipiko ng inspeksyon sa lugar. Nakatipid pa kami sa bayad sa laboratorio. Ang mapili na mamimili ng supermarket sa syudad. Ang pinakakinikilala ay ang ganitong uri ng biglaang inspeksyon at opisyal na kalinisan. Kaya, sadyang ipinadala ko sa kanila ang lokasyon at inanyayahan silang manood ng isang malaking palabas. Boss Lu, huli ka na. Kakalabas lang ng ulat ng inspeksyon kanina. Pinakamalinis na antas. Ito lang ang kailangan. Huwag ka na magsalita pa. Ang ulat ng inspeksyon ng baboy at pasilidad. Ako na ang bahala sa lahat. Ito ay para sa premium na espesyal na supply. Magkano ang presyo ng pagbili? Ang presyo ng pagbili ng puting baboy mula sa lokal na magsasaka ay ₱100. Doblehin ko para sa'yo. 27 yuan bawat kilo ng purong karn. 27 yuan. Hindi ito pagbababoy. Ito ay pag-iimprenta ng pera. Ang 200 kilo na baboy ay mahigit 5,000 yuan. Ang unang batch ay 500 baboy. Iyon ay mahigit 2.5 milyong yuan. Ikarga na. Iyon ang nararapat na pera. Ang aking kagamitan. Ang lugar kung saan dapat yumaman ay ang Xiun Village. Ikarga ang huling 30 baboy. Bilisan nyo. Boss Lu, 1.25 milyong deposito. Ang natitirang baboy, pagkatapos may pasok sa bodega at matimbang. Sa loob ng 2 oras. Ililipat sa inyong account, business to business. Masaya ang pakikipagtulungan. Li Tizhu, ito ang accounting. Director Zhao, tapos na. Lahat ay pinatay. Inatay. Sino ang nag-utos? Sabi ng taga-town's Epidemic Prevention Station, nakita raw sa ating kulungan ang mataas na IRRS. At siyase, pinagsamang impeksyon ng IRRS at hog cholera. Pagkatapos, ang health station ay nagsagawa ng interbensyon. Lahat ng baboy na may sakit ay kinuha nila. At mahigpit na isinagawa ang walang pinsalang pagpatay. Ang mga kulungan ay ganap na isinara at dinisinfect. Ang 600,000 na ininvest ko. At ang 400,000 na pondo ng nayon. Hindi yan pera ko. Pera yan ng nayon. Ang mga taga nayon ang nagsumbong. Matagal nang nakikita ng lahat na ikaw. Sinira mo ang maayos na kagamitan. Sa loob ng ilang buwan, walang nakitang pera. Nakikita na mamamatay ang mga baboy. Takot silang tumakas ka. Ang mga taga nayon ay sama-samang pumirma. Pinapunta nila si Lu Yuan para ibigay.
Zhao Yaode, lumabas ka at ibalik ang pera. Pinalayas mo ang Diyos ng kayamanan na nagbibigay ng gintong itlog. Tapos, nagdala ka ng isang tumpok ng patay na baboy para lokohin kami. Ibalik niyo ang pampalibing ko. Wala akong pera, nakasanla na ang bahay ko. Pati brief ko, nalugi na. Saan ako kukuha ng pera para sa inyo? Ang unang batch ng 500 na dekalidad na itim na baboy. May kabuwang kita na 2.72 milyong piso. Ibawas ang paunang gastos sa big, sawdust, sahod na manggagawa, at ang kuryente at tubig sa loob ng 4 na buwan. Pati na rin ang pagkasira ng infrastruktura. Ang kabuwang gastos ay 1.35 milyong piso. Ang netong kita ay 1.37 milyong piso. Gayon, susundin natin ang patakaran. Malinaw na nakasulat sa kontrata. Ako ang may hawak ng 80%. Pero wala akong inilabas na kahit isang kusing. Ang lupa ng SANG-NG Village ay walang upa. Ang 200,000 piso na pampalibing ay galing din sa village. Kaya ang 200,000 pisong puhunan na ito ay ibabalik ng buo sa bawat pamilya. Walang labis, walang kulang. Ang natitirang kita na 1.37 milyong piso. Wala akong kukunin kahit isang sentimo. Lahat ay ibibigay sa village. Bilang bayad sa pagbubuhat ninyo ng tubig gamit ang balikat at sa pagliligtas sa mga baboy na ito. Boss Lou, hindi po ito tama. Nakasulat sa kontrata, 80% ang sa inyo. Dapat kunin nyo ang mahigit 1.3 milyong piso na ito. Ang SANG-NG Village ay kukunin lang ang 20%. Hindi dapat kalimutan ang utang na loob. Kontrata ay kontrata. Kukunin ko ang 80% dahil sa teknolohiya at benta. Akin ang lahat. Kung malugi ang unang batch ng baboy, kahit maubos ang lahat ng ari-arian ko, babayaran ko pa rin ang mga utang ninyo. Pero ang unang kita na ito ay pera para sa buhay. Ang Sion Village ay inakala na ang teknolohiya ko ay madaling pera. Kaya gusto nilang makakuha ng libre. Kayo, ipinagkatiwala ninyo ang buhay ninyo sa akin. Kaya ang madaling pera na ito ay ibabahagi ko sa inyo. Ipamahagi ang pera. Bukas, simulan ang trabaho. Ang natitirang 2,000 mo ng tigang na bundok, itatayo ko ang isang fully enclosed, temperature-controlled breeding base. Lahat ng infrastruktura at paggawa. Gusto kong ibigay ninyo ang lahat ng makakaya ninyo. Mga taga-Siyangpong Village, narinig ninyo ba? Narinig po. Boss Lou, Ang kapalaran ng SANG-NG Village ay nasa kamay mo na. Ibigay ang pera. Luyuan, Boss Lou, nakikiusap ako sa'yo. Nagkamali ako. Hahaha. Namatay lahat ng baboy ko. May utang ako sa nayon ng 800,000. Inapabayaran nila ako. Pahiram ng 300,000. Hindi, 100,000 lang. Tulungan mo akong makabangon. Tingnan mo, sa kabila ng pagtulong ko sa'yo sa paggawa ng kalsada noon. Sinabi ko na tapos na ang kontrata. Hindi karapat-dapat ang Sion Village. Luyuan, hindi ka magkapahiram ng pera. Kung gayon, tulungan mo ako sa mga patay na baboy na inilibing para makakuha ng kaunting kompensasyon. May koneksyon ka sa quarantine BL. Makakakuha ka ng 100,000 subsidi para sa survey. Di ba? Director Zhao, baliw ka ba talaga o nagpapangak ka lang? Lubhang mapanganib na pinaghalong hopcholera. Itinago mo at hindi mo iniulat. Nahawa ang buong nayon. Hindi ka pa kinulong ng quarantine burial. Dahil lang nakita nilang nalugi ka. Naawa sila sa'yo, pero gusto mo pa ring lokohin ang gobyerno para sa subsidi. 800,000 yan. Gusto ng mga taga-nayon na gibain ang bahay ko. Boss Lou, ngayon, ang cold chain channel mo sa syudad ay napakalakas. Sabihin mo lang sa general manager ng supermarket na bumili sila ng kaunti. Ang natitirang mga baboy sa Sion Village. Pwede ba? 20 piso lang kada kilo. Hindi, 10 piso. 10 piso, pwede na rin. Dalin kung mag-ingay pa siya. Diretso na sa pulis. Sabihin mo na may nagtangkang pumasok. Sa High Standard Epidemic Prevention Breeding Era. Ituring itong paghahanap ng gulo. Opo, Kuya Yuan. Zhang Dani, 65,000. Li Changjing, 78,000. Luyuan. Ibabalik ko sa'yo ang pigpen na yon. Ayoko ng kahit isang sentimo. Ibabalik ko sa'yo ang lahat. Bumalik ka na sa Sion Village. Wala nang silbi ang mga kulungan. Kung hindi pa sira, ipapaayos ko. Ang lupa, wala na ring silbi. Kapag kumalat na ang ERRS, ang lupa at mga siwang sa pader, puro na yan pathogens. Kahit 3 hanggang 5 taon, anumang buhay na nilalang ang ilagay sa lupang yan, tiyak na mamamatay. Kahit pa hindi sira ang lupa. Sa tingin mo bababalik ako? Ang mga kagamitang iniwan ko.
Iyon ang bayad sa pagtuturo sa mga hangal. Ang mga tao sa Xion Village, nakikita lang nila ang 3,000 yuan na amag na soy dregs sa harap nila. Hindi nila nakikita ang bilyong yuan na industriya pagkatapos ng 3 taon. Binili ko ang inyong kasakiman sa halagang 2 milyong yuan. Sulit na sulit. Sao Yode, ikaw mismo ang sumira sa sarili mong landas. Pumasok ka at magbago ng husto. Paglabas mo, kung handa kang magtrabaho ng tapat, ang farm sa SANGENG Village ay maaring magbigay sa'yo. Ayon sa patakaran, ng trabaho bilang kargador. Boss Lu, pakipirmahan po. Ang mga residente ng Xion Village ay nagkagulo dahil sa isyu ng pondo. Si Zhao Yaud ay sangko sa malubhang paglustay ng pondo at iligal na pangangalap ng pondo, dinala na pabalik. Yung mga kasabwat niya? Yung ilang miyembro ng komite ng baryo na nanguna sa gulo, yung mga humarang sa iyo noon sa paggawa ng kalsada at humarang sa kuryente mo, lahat sila nakulong na rin. Lahat ng ari-arian niya, ipinagbili sa subasta. Pero hindi pa rin sapat para punan ang daan-daang libong utang. Minimum 3 taon ang sentensya. Kuya Yuan, si Zhao Yaud, nahatulan na. Nakulong na. Buti nga sa kanya, gustong kopyahin ang teknolohiya natin ng libre. Sa huli, siya pa ang nakulong. Naaprubahan na ba ang Phase 2 construction natin? Green light na mula sa Land Bureau at Agriculture Bureau. Nakuha na rin natin ang kasunduan sa supermarket sa syudad. Nakuha na. Exclusive supplier tayo. Kuya Yuan, sa halaga mo ngayon. Milyon-milyon na siguro, di ba? Hindi ba dapat bumili na tayo na malaking villa sa syudad? Hindi villa ang bibilhin. Bibili ng bakal, semento, at ang pinakabagong henerasyon ng fully automatic environmental control system. Mag-i-invest pa rin sa infrastruktura. Ang buong 2,000 ektarya ng batong bundok. Dito sa SANGENG Village, ipapalevel ko lahat. Dito ko itatayo ang pinakamalaking automated sterile breeding center sa buong probinsya. Hindi lang baboy ang alagaan. Magtatatag din tayo ng core germplasm bank. Ang laki ng investment niyan. Hindi na ito usapin ng ilang milyon lang, kundi 10 milyon. Li Tizu, ipinusta nila sa akin ang lahat ng kanilang ipon, pati na ang pangkabaong nila. Kailangan kong siguraduhin na sa buhay na ito, pati na sa susunod, hindi na nila kailangang yumuko dahil sa pera. Ipaalam sa construction team na magsimula bukas. Seg. Laban. Delin, ulit ang mga account. Opo. Pagkatapos ng 3 taon, pagtatapos ng taon, paglilinis ng kita. 50,000 itim na baboy ang naibenta ngayong taon. Para sa buong probinsya. Pagkatapos ng depreciation, ang netong dibidendo ng bawat pamilya ngayong taon ay 825,000. Nakarating na ang pera. Natanggap ko na rin dito. Boss Lu, ang 1-0 kilometrong 200 na kalsadang aspalto. Sa labas na ngayon, kahapon lang binuksan ang buong linya. Dati, mula rito papunta sa bayan, 2 oras ang biyahe. Ngayon, 15 minuto na lang. Tingnan nyo sandali. Basahin nyo ng mabuti ang mga salita sa itaas. Boss Lu, ang 5 milyong ito ay direktang ipinadala sa special na account. 2 lang ang layunin nito. Una, libre ang tuition. Pangalawa, regular na pagpapanatili ng tubig, kuryente, kalsada, at internet sa nayon. Boss Lu, hindi na kami kinukulang sa pera. Ang 5 milyong ito ay dapat itago bilang kita. Hindi ko kailangan ang 5 milyong ito. Ang kahirapan sa SANGENG ay hindi sakit. Ang katangahan ang dahilan kung bakit namatay ang Xion. Nakita ninyong lahat, ang perang iniwan ko, ay para sa susunod na henerasyon ng inyong nayon, para mamulat at maunawaan ang merkado at teknolohiya. Huwag na silang maging tulad ni Zhao Yode, na dahil sa 3,000 yuan para sa sitaw, ay sinira ang kinabukasan ng kanyang mga anak at apo. Sinumang magtangkang galawin ang perang ito, kahit 1 sentimo mula sa breeding center na ito, ay agad kong babawiin ang puhunan at lilipat ng lugar. Hindi ko gagalawin. Babantayan ko ang bawat sentimo ng perang ito. Sinumang magtangkang manghimaso, ay palalayasin ko sa nayon. Boss Lu, Kahapon, napagkasunduan ng buong nayon, na magtatayo ng bagong arko sa pasukan ng nayon. Sa batong pundasyon, gusto nilang ilagay ang pangalan mo. huwag. Boss Lu, ito ay mula sa buong nayon. Ang pangalan ko ay nakasulat lang sa kontrata. Hindi sa bato. Walang hanggang utang na loob. Tanging walang hanggang patakaran. Hanggat kayong taga-Shengpeng ay sumusunod sa mga patakaran, ang Diyos ng kayamanan ay mananatili sa inyong nayon. Hindi na kailangang ilagay ang pangalan ko. Ito ay hindi na isang batong bundok. Ito ang pinakamalaking espesyal na babuyan sa buong probinsya. Isang kuta na kayang talunin ang lahat.